Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates. Hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng water sign sa mundo. But anyway, kung makarelate ka, makaresonate ka, kunin mo lang yung mga messages na magra-resonate sa'yo. Kung hindi naman, ibigay mo sa iba. Check mo na lang yung ibang readings din. Or wait for new readings. Be sure na naka-follow ka, naka-subscribe sa channel na to. Hit the notification bell. And yung Facebook page namin, Madam Space P, as in Princess, and then space pa sa dulo para mas madali mo siyang ma-search. Let's start. Water sign. What do we have here for water sign? You do have here the Queen of Wands, Page of Cups, yung person na kakonect mo, the Hierophant, and the Judgment. Okay. Major Arcana itong the Hierophant, the Judgment. Five of Cups at the bottom of the deck. So, sa nakikita natin dito, water sign. Queen of Wands, yung energy mo, you could be someone na magaling pagdating sa finances, pwedeng magaling ka mag-advise pagdating sa finances ng iba. And naiintindihan mo kung ano yung situation nila, and pwedeng nandun yung pagbibigay mo ng tulong by giving them advices, no, sa kung ano yung dapat gawin nila. The Page of Cups. So, there are times na nakikipag-usap. I feel like a lot of you is, kahit hindi ka interesado sa tao, and entertain mo kasi mabait ka. Parang alam mo yun, parang nandun yung pagbibigay mo ng like concern sa mga taong to kahit hindi naman talaga ikaw concerned sa kanila. Masyado kang mabait. The person that you're dealing with is the Hierophant. I feel like this is a lesson for you. With the Judgment, pwedeng marami kang natututunan dito sa person na to. Like some kind of awakening ang na-experience mo dito sa person na to. Pero ngayon nakakita tayo ng sadness. Pagdating sa connection ninyo, pwedeng nalulungkot ka, nasasaktan ka, or both of you actually. Kasi nga parang naging karma itong connection na to, or karmic. Marami kayo natutunan sa isa't isa. I can see communication or messages na pwedeng nakapagpasakit sa'yo sa connection ninyo. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Death card is here, followed by the Lovers, dalawang major arcana. Puro major arcanas lumalabas, guys. And, so there's an ending. So, yung iba nagkaroon ng ending, yung connection, communication ninyo, or yung relasyon ninyo. So, you still want more. Nandun yung gusto mo pa. Pero parang natuluyan eh. So, ito yung nakakapagpalungkot sa'yo ngayon. Emosyon ng person na kakonect mo. The Strength card, the Moon, and the Ten of Cups. I feel like there's love. Pero hindi na ganun yung trust.
or pagtitiwala na kaya niyang ibigay. The Strength card, I feel like tinatry niyang hindi makipag-connect or communicate sa iyo, no? Tinatry niyang umiwas kasi pwedeng may problem or pwedeng mag-cause ng problema yung connection na ito. So, yung person nito is I feel like dinedenay ka niya ngayon. Dinedenay ka niya sa iba. But there's love. Mahal ka niya, kaya lang hindi niya kayang ibalik yung tiwala na binibigay niya in the past. Or hindi niya na kayang ibalik yung dating pagtitiwala niya in the past. Marami na kasing nabago. So, I want to know kung anong gusto niyong mangyari sa isa't isa. Anong gusto niyong mangyari sa connection na ito? Anong gusto niyong mangyari sa isa't isa? Sa ngayon, gusto mo lang maging masaya. The Sun is here. Page of Pentacles. Maybe regarding a child, you want to be happy because, I don't know, you want to focus on a child, or the Nine of Pentacles. So, pwedeng you're focusing on other things sa paligid mo na makakapagpasaya sa'yo. Mawawala yung attention mo sa kung ano man yung meron sa connection ninyo. So, ano yung gusto niyo mangyari? Nine of Swords. Ayaw niya nang masaktan actually. Gusto niya nang matapos itong problema niya. And the Page of Swords is here. So, the High Priestess. This person is really thinking of you. Pero nandun yung pagka-cut off niya din sa'yo. Kasi parang kailangan, dapat lang ganun. But, I feel like part ng person na to gusto niya magbigay ka ng time or effort sa kanya. Or gusto niya magpapansin ka, ganun. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? Five of Cups, the Four of Wands, the Tower, the Ten of Wands. So, actually, the Ten of Wands is an angel number. Sorry, not an angel number. It's a numerology. No? An ending number ito, 10. And the Tower is an ending card. The Four of Wands is kung ano man yung nangyari or relationships, stable na connection na meron sa inyo in the past. Nakikita natin na hindi siya magiging ganun na in the future. Ngayong iba, wala na nga ngayon eh. So, I can see an ending there. The Five of Cups, nakakita tayo ng kalungkutan dito. But, you know, everything happens for a reason. And the Tower is nakikita natin na yung ending sa inyong dalawa ng person na ito is it's a total ending. Nakikita natin yun na parang masakit or malungkot both sides, but nandun yung acceptance, no? Mahirap i-let go pero kailangan i-let go, ganun. And I can see moving on from this energy, moving on. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.